sa gitna ng lahat ng ingay, paano natin maririnig ang tinig ng mabuting pastol? Araw-araw, di ba, binobombada tayo ng iba't ibang boses na humihila sa atin kung saan-saan. Kaya ang tanong, sa gitna ng lahat niyan, kaninong boses ka ba talaga nakikinig? Para mas maintindihan natin, isipin nyo to. Sa Israel noon, daan-daang tupa ang magkakasama sa isang kulungan. Pero sa umaga, pagtawag ng pastol, tanging yung mga tupa niya lang ang lalapit. Kasi alam nila, kilala nila yung boses na yun. Hindi sila basta-basta susunod sa iba. At dito, tinawag ni Jesus ang sarili niya na mabuting pastol, yung handang ibigay ang lahat. Ibang-iba sa upahan na tatakbo lang, ang mabuting pastol haharapin ang panganib sa'yo. Ang krus ang patunay niyan. Hindi ka lang isang proyekto para sa kanya, pag-aari ka niya. So, napaka-personal ng relasyon. Kilala ka niya. Ang tanong, kilala mo rin ba siya? Para yang isang Isparta mataya sa gitna ng ingay. Kahit libo-libo ang tao, dinig niya ang iyak ng anak niya. Ganyan kanya kakilala. Alam niya yung mga takot mo kahit yung mga dasal na nasa puso mo lang. Tandaan mo to, hindi ka lang basta isa sa marami. Para sa kanya, special ka. Kaya ito ang hamon. Binibigyan ba natin siya ng oras para makilala natin ang boses niya? At hindi lang yan, ang misyon niya umaabot pa sa iba, sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Tulad ng pastol na iiwan ang siyam na putsiyam para hanapin yung isang nawawala, ganun siya. At bilang mga tupa niya, may papel din tayo, ang tulungan siyang hanapin sila. Kaya ito na yung challenge. Bawasan ang ingay ng mundo para marinig natin siyang maigi. Dahil sa huli, ang tunay na kapayapaan at kaligtasan ay nasa pagsunod sa Kanya. Nasa tinig niya ang kapayapaan. Ang tanong, handa ka na bang manalangin at makinig?